August 31 uumpisa na ang FIBA Asia Cup Under-16 na gaganapin sa bansang Mongolia. Hanggang sa ngayon wala pa rin inilalabas na Final 12 ang SBP para dito. Kaya heto at ibabahagi ko lang ang ideal lineup ko para sa inyo. Haga na, para sa akin lang to at kung hindi kayo sang-ayon ay malaya kayong ikomento ang inyong mga Final 12. Para sa point guard, inilagay natin ang isa sa pinaka nag-standout para sa akin na gwardiya noong Siaba. Itong si Ethan Tanchi. Sa height niyang 5'9", ang kanyang pagiging floor general at sharpshooter ay mas nagpapahirap para sa kanyang mga defender. Napapaikot niya ang bola at nabibigyan pa niya ng spasyo ang mga big man natin dahil sa kanyang shooting. Sumunod ay itong si Andwell Caballero. Solid na point guard din itong batang Caballero. Two-way player na maituturing dahil hindi lang pang opensa, pang depensa din. Andyan din si Travis Pascual, isang 5'11 combo guard na sneaky kung umatake sa loob ng basket. Hustle player at mataas ang offensive awareness, yun lang masusubukan ng kanyang slashing ability kontra sa mas matatangkad na defender sa Asia Cup. Sumunod na itong si Justin Haliare, isang 6'1 guard na lefty scorer. Isa sa mga pwedeng mapunta ng bola kapag broken play na ang mga bata natin. Creative finisher at may soft touch sa perimeter. Sumunod ang versatile player na si Everin Cruz, isang 6'2 na may opensa sa loob at labas. Lakas din ng katawang, kayang tumanggap ng contact through finishing. 11 points per game to noong Siaba. Magpapasok naman tayo ng Phil-Am, ang 6'4 athletic combo guard na si Noah Patton. Matagal na natin itong pinag-uusapan dito sa ating channel dahil point guard ang laro niya sa US. Magandang katulong to sa pagdadala ng bola. May height din para maglaro bilang wingman since kulang tayo sa matatangkad na forward. Kaya no choice talaga at babagsak siya sa pagiging winger. Pwede rin maging go-to guy ito ng batang Gilas. Pero may isa pang solid na winger noong Siaba Under-16, itong si Gab de los Reyes, averaging 9 points, 8 rebound at 3 assists per game. Hindi matao sa bola at magandang kanyang depensa na pwedeng maswitch sa maliliit at malalaking kalaban. Andito rin syempre yung napag-usapan natin kamakailan lang na 6'6 forward na si Tyler Merto. Magandang stroke sa labas, may laro sa midi, okay ang finishing, decent and ball handling, athletic at malakas sa shot blocking. Pinakagusto ko sa kanya may pasa, okay ang court vision. Okay to para sa akin mas magbabad sa small forward. Pero okay din na 4 kung kailangan ng bilisan. Andyan din si Brian Stevenson, isang 6'6 forward na athletic. Aminin ko marami pang kailangan talaga ma-improve itong si Brian. Pero gaya ng sabi ko, para mas makapaglaro si Merto sa ibabaw, andyan si Brian para mas maglaro bilang power forward. At ito naman ang mga sentro natin, Jeremiah Antolin, isang defensive player na maaasahan natin pagdating sa pagprotekta sa ilalim ng basket. Sa height niyang 6'5", 6'6", mataas din tumalon itong batang to, mahasal sa rebounding at depensa. Syempre andyan na 6'6", 6'7" na si Prince Carino. Siya ang magiging opensa natin pagdating sa loob ng paint. Sa husay ng kanyang pagpose at footwork, pwedeng batuhan ng bola si Prince sa ilalim. Maganda rin ang shooting nito sa perimeter at bumibitaw-bitaw din sa beyond the arc. Sana lang mailabas din niya yung passing skills niya ngayong Asia Cup. At ang panghuli, ang magsisilbing pinakamatangkad ng batang Gilas na si Tyler Reyes. 6'8" ang huling official height niya, pero iba yung laki niya pagkatabi niya mga teammate niya sa batang Gilas. Parang nasa 6'9" na nga yata kung susuriin. Pero anyway, dito masusubukan ng mga natutunan ni Tyler sa US, kaya kaabang-abang talaga ang kanyang stint sa Asia Cup. Ayun, sila nga mga brody ang mga player sa ideal lineup ko. Meron pa mga player na sayang katulad ni Kuali Giran at Blaze Johnson na pero mga combo guard at mga Division 1 prospects sa Amerika. Kaya lang hindi pa kasi tapos ang kanilang mga passport, kaya malabo pa talaga sila sa ngayon. Yun lang, kaso mukhang malabo mangyari mga brody itong ideal lineup ko in reality. Bakit? Dahil ayon sa mga source natin, walang Phil-Am ang maglalaro ngayon sa Asia Cup Under-16. Si Tyler Merto walang kasiguraduhan kung bakit wala siya sa Batangas training camp. Pwedeng wala pa siyang passport o hindi lang talaga kinuha. Si Brian Stevenson naman hindi daw bet ng SBP dahil may Carino at Reyes sa pool. Habang si Noah Patton ang nag-iisang invited sa mga Phil-Am ay hindi na matutuloy sa Batang Gilas dahil sa injury natamo nito noong Las Vegas tryout. Kaya masaklap to para sa Batang Gilas. Aminin man natin o hindi, malaking tulong talaga sana sila sa Asia Cup. Pero syempre, tiwala pa rin dapat tayo sa mga presence sa Batang Gilas ngayon. Mas kumikilo sila as a team, ni halos lahat ng players nila noong Siaba puro may assist kada laro. Kaya sana ay mag-qualify pa rin sila sa Under-17 World Cup. At by that time, as long healthy ang ibang wala ngayon, siguradong kumpleto ng mga requirements nila para sa ating national youth team.